Good morning guys. Isang magandang umaga ulit po sa atin. Ayan, napakaganda ng umaga. Maaraw, pinagbigyan din. Kaya another day, another vlog. Nag-i-spray yung mga kagarden natin dito. Ganda na yung klema natin eh. Yan, nagpakita na si Haring Araw. Solo flight po muna tayo ngayon. Medyo na-busy si Mrs. May nagtawag po sa kanya na makikitrabaho po sila. Kaya yun, ako lang makakasama nyo sa araw na to. Sarap sa pakiramdam umaraw. Hindi na naman tayo nakakulong sa bahay. Mga kapwa-farmer dyan, yung iba mga nagmadaling araw na. Sana tuloy-tuloy na yung ganitong klima para naman makabawi tayo sa mga araw na nagdaan na hindi tayo nakapagtrabaho. Kaya ayun, fight, trabaho ulit, kayod. Kailangan eh. For today's video nga po pala, gagawin po natin, syempre basic, kailangan po natin mag-spray sa ating mga pananim para meron po tayong inaasahan. Ay, yun, kailangan natin ng fungicide sa ngayon. Yan ang fungicide natin para very good. May insecticide pa sakali lang, bitbitin natin yun. Tsaka yung pangdamo, saan ko na ba nilagay yung ano dun, para dun sa pananim po nating pulunchay. Kailangan natin sprayan ng pangdamo yun. Saan ko na nilagay yun? Wala, iba to. Where na you? Pakita ka na nang makapag-umpisa na akong mag-spray. Dami ko kasi iba-iba kasi klase mga dito eh, mga pang-spray natin. Madami. Ay, mamaya ako nahanapin yun. Ano pa pala muna, sa may parsley pala muna tayo. At least dito, habang dito sa baba, mamaya naakyat dun sa taas. Kailangan din yun. Sayang din kasi yun eh. Doon tayo kumukuha ng pang araw-araw. Kaya kailangan din nating sprayhan. Ayun, pati si mama nag-spray na rin. Spray time talaga ng mga farmer ngayon. Mas lalo na't maganda yung klema. Pupuntahan ko po pala muna dito yung pananim po nating parsley. Titignan ko kung kumusta, kung paano yung yabong niya, siyempre para alam po natin kung ano yung mga i-spray natin. Hindi tayo basta-basta magtitimpla. Baka mamaya may insekto, kailangan natin ng insecticide. Kasi kailangan bago tayo mag-harvest, 1 week bago or 10 days, 15 days bago tayo mag-harvest, kailangan mag-spray na tayo ng mga ganun para mag-expose. Yun, may mga langaw. Ang kailangan balikta rin para mapansin. Dito tayo sa gilid. Nagsihulugan pa yung mga damo. Ay, ayos naman. Medyo konting ano lang siguro, insecticide yung ilalagay natin dito. Wala naman masyado eh. Yung saktong timpla lang.
Pag yung mga may bulok-bulok po kasi na yun, siyempre kailangan natin tapangan din yung fungicide. Pero okay naman siya. Yun nga lang, hindi na talaga masyadong mayabong. Kailangan ulit lagyan ng pataba. Kahit synthetic or kahit yung ano, pwede din yung tawag dun yung abono, yung ipot po ng manok, pwede po yan. Ayan, bulok. Wala na. Ito yung sakit ng parsley pag maulan. hindi pa umabot ng 6 months. Meron na. Kailangan natin putulin yun. Wala na rin lang. Ito yung sinasabi ko. Bulok na. Tanggalin. Kailangan talagang fungicide. Sakit ng mga gulay pag ganitong maulan, mabagyo. Ganon talaga. Tara, timpla na po tayo. Mabilisang pag-i-spray lang gagawin natin ngayon. Habulin natin yung napakagandang klema sa umagang ito. Bali ngayon po pala is September, teka lang, kalimutan ko na anong date ngayon ha. September 7, Sabado. Ayan, ganda ng klema natin ngayon. Yan, tapos na po nating isprayhan, no? Ayan, may mga puti-puti. Nagsisiliparan na yung mga langaw. Ay, mga white flies. Para hindi masira po yung ano natin, pananim natin parsley. Iwas blight, tsaka yung mga, yan nga, yung pinakita ko po sa inyo nung last, yung dito sa gilid niya na to, sa likod nito, yung mga spot-spot, iwas siya, iwas spot-spot. Ayan nga, kita nyo. Dapat bukas, linggo, sana makaka-harvest sana tayo. Wala tayo maka-harvest. Wala pa yan. Diyan lang po talaga kasi kami nakakakuha ng pang-araw-araw. Tsaka yun nga, konti pa lang yung tinanim natin ganyan. Sa susunod, dadamihan na natin para mas marami tayong ma-harvest. Wala talaga, para-paraan na lang. Kalimutan ko na yung kanta na yun. So ayun, may naiwan pa po tayong pang-spray dito na halo. Bali dadagdagan ko na lang. Parehas din lang yung spray natin doon sa taas sa ating coriander. Tsaka yun, mag-spray tayo ngayon ng pangdamo dun sa pulunsay na tinanim natin. Kung makikita ko kung saan nailagay dyan, medyo ano kasi, may siksik siguro. Ayun, mag-aanap po muna ako bago tayo umakyat dun sa taas. Bale yun, dadagdagan lang po natin ng tubig hanggang mapuno. Ayan, naiwan po natin sa ating pinang-spray doon sa parsley. Kunting halo lang. Wow, sobrang puno ba? At least kasi yung panin natin doon sa taas medyo maliliit pa, kaya kahit hindi masyado matapang yung ating spray. Bali ito, mixture ito ng fungicide tsaka insecticide. Kaya abanti tayo. Ay, o pala, meron na yung magagamit natin sa pangdamo. Ito, mamaya ako na-explain sa taas.
Na-slide dito sa banda ng pananim ni mama. Sheesh. Kahapon siguro to. Wala to kahapon nung nag-ikot po tayo. Ayan o. Natabunan yung pananim ni mama dito. 4 na kama sa dulo. Pag umaraw, tsaka na namin ikalat. Pag wala na masyadong gagawin, mga ganun. Kahit anong pagod, may ibsan yan pag nakita mong ganito, maganda yung pananim mo. Ay, nakakatuwa lang mga kagarden. Ganda ng tubo. Sana ituloy-tuloy. Siyempre, kailangan din natin hindi pabayaan para tuloy-tuloy na maayos, maganda siya. Kakahingal. Kada akyat ko dito, kada video ko, kita nyo talagang kakahingal. Ayan o. Kahit may space dyan, di talaga may iwasan yun. Pero ayan, ganda ng tubo. Kakadahon-dahon na. Ay, mas malala dyan ganyan. Mababaw naman po yung kaligayahan ko eh. Makita ko lang ganyan, marami-rami, makapal-kapal yung tubo. Natutuwa na po ako. Kaya kailangan din natin nasikasuhin to para meron din po tayong inaasahan. Yun nga po, sabi ko po sa inyo kahapon, yung sinasabi ko po sa inyo kahapon, yun dito, yung pananim po natin dito sa baba, madalang. Dito naman, bawing-bawi. Pero mas maganda sana kung pati dito sa baba maganda rin yung tubo. Pagbibigyan pa po natin ng isang araw, bukas madidesisyonan na po yan. Bale, nag-usap na po kami mag-asawa kung anong maganda. Wala pa kami sa final result kung anong magandang gawin. Tsaka kung tatamnan man, kung anong magandang itanim ulit dyan. So yan, at least nakapagpahinga na ako, nakapagkwento-kwento na ako sa inyo. Tutuloy ko na po ulit mag-spray dito. Yan at least maganda tong gamit nating faucet. Dalawa yung kama na natin para mas mabilis tayo matapos. At least medyo malinis to kasi nakapag-spray na po tayo dito ng pangdamo. Bali mamaya, yun po yung i-explain ko sa inyo, yung mga gamit ko. Kasi syempre, kanya-kanya po tayong diskarte. Sa iba, sa iba naman hindi. So yun, bali sa akin lang syempre, si-share ko lang po yung technique ko din. Kung gagana sa inyo, hindi maganda. Pero pag hindi, siyempre may mga ibang alternative din naman kung pwedeng magamit, ganon. Ayan medyo may pagkamadalang pero okay na rin. Masaya na rin ako niyan. So yun, kailangan natin bilisan para di po tayo maabutan ng ulan. So mamaya na po ulit yung video. Yan, tapos na tayo. Dito naman tayo sa Pulunsay. Pangdamo naman po yung aking i-spray. Ayun, i-explain ko po sa inyo
yung i-spray natin sa umagang ito. Siyempre, iikutin natin, titignan natin kung anong mga klase ng damo yung tumubo. Ayun, bali mga basic na damo lang yung tumubo. Mga yan. Ito na po yung pulonsay natin. Ang bilis tumubo. Nasa 4 days na, tumubo agad. Sinasabi nung isang kasama po natin na nagtatanim ng ganito, 3 days daw talaga tubo agad. Sa atin 4 days na nagumpisa na nagsitubuan. So yun, bali isa lang, isang klase lang yung i-spray natin. Ayan, balik tayo doon at papakita ko sa inyo. Siyempre, konting tips din mga ka-garden. Kahit medyo makulit na ako, paulit-ulit. Siyempre, ganito po talaga buhay ng isang magsasaka. Yung trabaho walang katapusan. Paulit-ulit na lang na ganito ang trabaho. So yun, bali ito. Ayan, pinagyan ko po ng tali. Mahirap matanggal Yun. Gamit ko na po kasi ito dun sa taas, kaya bawas na. Yun. Afalone tayo. Pwede ito sa carrot, potato, sugarcane, tsaka marami pa. Pwede rin sa coriander. Marami ito maraming pwedeng pag-sprayan. Ang pinapatay po pala nito, itong mga to, yung brood leaves, yung malalapad yung dahon. Wala po kasi tayo nakitang yung medyo patulis yung dahon. Kasi kung sakaling meron man namang ganon, ito yung gagamitin natin, one side. Pero wala Buti na lang kasi pag gumamit po tayo ng one side, tsaka yun nga, patubo na po itong ating pulunsay, kaya niyang patayin yan. Kasi tingnan nyo po yung dahon niya, pahaba, dadali yan. Tsaka sa pag-i-spray po pala ng Afalone, kailangan mabilisan. Hindi pwedeng ibabad yung parang paliguan mo, hindi pwedeng ganon. Kasi pag nasubrahan yan, syempre pati yung pananim po natin madadali. Bali, ito po yung sinasabi ko sa inyo, dito lang sa gilid Ito, yung mga ito, itong klaseng damo, yun, kaya po yan yan po yung napapatay ng one side. Ito naman malalapad yung dahon, yan sa Afalone. Tsaka yung mga ganito yung magandang time or ganito kalaki yung damo, magandang isprehan. Pati rin tong mga yung mga patubo na yan, ganyan, mga 3-4 yung dahon, kayang kaya. Pag mga ganito na po kasi, siyempre dito tayo sasampol sa gilid kasi dito medyo madamo. Mga ganito, kailangan mo lang tapangan yung timpla. Yun lang naman yung nun. Kaso yun nga, buti na lang sa ating pananim, itong mga malalaki yung tubo, pwede na natin bunutin kasi madalang nang naman yung tumubong ganyan malalaki. At least maliliit yung iba. So yun, umpisa na tayo. Bali sa timpla po pala natin, 1 kutsara lang, sapat na yun. Nakalagay din dito sa likod niyo, 1 to 2 per 16 liters. Sa ibang iba-iba kasi sa yun nga, yung sa celery, mga ganun, legumes, mga beans, sa mais, iba-iba yung timpla. Ayun, gagamit sa apply as pre-emergence, not later than a day after seeding. So pag nakatapos kang nakatanim, pwede mong i-apply. Pero yun nga, hindi po tayo nakapag-apply, gawa po ng bumagyo agad.
So kahit late, yun nga lang yung technique na sinasabi ko sa inyo, huwag nyo pong paliguan. Parang kung pwede, pag nag-spray po tayo, itakbo-takbo po natin. Pero syempre kailangan din natin tawag doon, yung sa posit po natin, kailangan sabog, yung maano siya, yung para malikabok, yung ganun yung style. Kaya ito po yung gamit natin para at least madali lang po tayo mag-spray, ganun lang natin, mabilis lang. Ngayon nakalahati na. Ay, sakit, daming langgam. Ayun, sabi ko pala kanina pupunuin, pero hindi po pala, medyo siyempre mag-iwan po tayo ng pang isang ganito kasi dito natin titimpla yung apalon. Ayun, okay na. Lagay lang po muna tayong kalahating ganito, kalahating tubig dito sa balding maliit, saka yung apalon. Ayun, may tela po tayong gamit para iwas latak sa ating sprayer, kasi syempre ginagamit din po natin ito sa ibang gulay para maiwasan po nating may maiwang latak dito. Kailangan natin itong tela. Ayan, balis ang kutsara. Yun, okay na yun. Dito sa tela may naiwang pang konti, pag nagtanim tayo ulit may magamit tayo. Aray ko po, sakit ng langgam. Tinirahan ng langgam dun sa ano, drum natin. Ayun. So, pari ganun lang. Dito natin tutunawin. Kita nyo ba? Grabing daming langgam talaga. Parang naglalaba lang tayong konting tela dito sa balde natin. Check natin kung baka may naiwan pa, sayang. Ayan, wala. Simot. Saka natin salin. Yun, sakto. Siyempre, dito naman tayo, halo natin para mag-mix. Ayos. Kailangan ganun lang, mabilis.
So yun, tapos na po tayo mag-spray. Pre, ayusin na rin natin to ng pag umulan ulit, makaipon ng tubig. Ano pala, pag nag-spray po kayo ng Apalone, tsaka kung yung sprayer po ninyo ay ginagamit nyo din po sa ibang gulay, wag nyo pong kakalimutang hugasan to. Kasi syempre, kahit naglagay po tayo ng tela kanina, gumamit tayo, syempre hindi maiwasan pa rin may maiwan kunting na timpla dito sa ating sprayer. So kailangan pa rin hugasan para safe, para pag ginamit natin sa iba nating pananim, hindi po madali. So yun, bali sana may natutunan kayo mga ka-garden sa ating vlog sa araw na to. Maraming salamat sa inyong suporta. Tsaka kung sakali lang, hingi po ako sa inyo ng pabor na kung sakali, no-skip ads po tayo sa ating mga video para kahit paano, makaipon-ipon po tayo. So, bali dito na ulit po nagtatapos ang ating vlog. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta, tsaka sa inyong panonood, tsaka sa hindi nyo po pag-skip ng ads. Thank you po na marami. Mag-ingat po kayo palagi mga ka-garden and God bless. Kita-kits ulit bukas. Bye-bye!